Wala akong isusuot. Tingnan mo closet mo. Puno. Tingnan mo yung phone mo. Shopping cart. Puno! Ano ba talaga? Alam ko yung reason mo. Wala akong pang insert occasion. Wedding ng kaibigan, office party, birthday ng pamangkin. Kailangan ng bagong damit. Totoo? Tingnan natin. Yung last wedding na pinuntahan mo, may suot ka. Yung nag-viral pa sa picture. Ang ganda ng outfit mo. Pero gusto mo ulit ng bago. Kasi nakita na nila yun eh. So ang rule pala, one-time use lang ang damit. Parang tissue. Tapos ito pa, para sa work, kailangan daw ng professional attire. Sige, ilang work clothes meron ka na? 5? 10? Kaya na ba yun for rotation? Oo, kaya na, pero gusto ko ng variety. Variety. Okay. Tapos ito pa ang favorite. Naka-sale 50% off. Sayang naman. Sige, let's do the math. Original price, 1,000 pesos. Sale price, 500. Ang laki ng savings. Wait, 500 pesos savings? Or 500 pesos gastos? Kasi kung hindi mo naman bibilhin, zero yung gastos. So, saan yung savings? Tapos ito pa yung dangerous. Last stock na. Last 3 pieces. May timer pa. Bilhin ko na before maubos. Tapos pag nabili mo na, itatabi mo. Para sa special occasion. Anong special occasion? Wala ka namang specific, pero may feeling ka lang na baka kailanganin ko. Tapos ilang months later, andyan pa rin. May tag pa, nakahanger pa, waiting for that special day na hindi naman dumating. Alam mo ba kung bakit ang effective ng sale? Psychology. Tingnan mo. May damit. Original price, 2,000 pesos. Wow, mahal. Hindi mo bibilin. Pero, next week, sale. 50% off. 1,000 pesos na lang. Wow, ang laki ng discount. 1,000 pesos savings ko. So, bili ka. Pero alam mo ba ang totoo? Yung original price na 2,000 pesos, ginawa lang nila yan. Tinag up nila para pag nag-sale, feeling mo sulit. Pero ang totoo, overpriced pa rin yan. Yung 1,000 pesos na binayaran mo, worth 600 to 800 pesos lang talaga yan. Pero feeling mo, nanalo ka. Kasi may savings ka daw. Hindi savings yan. Gastos yan. 1,000 pesos na nawala sa'yo. Na kung hindi mo naman kailangan, dapat zero. Yan ang psychology. Ginagawa ka nilang feeling winner, pero sila ang tunay na nanalo. At alam mo pa ang mas nakakatakot? Yung timer. Mauubos na. 2 hours na lang. Feeling mo kailangan mo mag-decide ngayon. Kasi pag nag-isip ka pa, mawawala na. So, impulse buying. Hindi ka na nag-iisip, bili agad. Tapos pag dumating, okay lang naman pala. Hindi mo type yung color, hindi ka fit. Pero okay lang, naka-sale naman. Sayang lang yung 1,000 pesos mo. Tapos ito pa, yung mga marketing tactics nila. Flash sale, last stock, payday sale, 12.12, free shipping. Kada araw may something. Alam mo ba kung bakit? Kasi gusto nila, hindi ka mag-isip. Gusto nila feeling mo, kung hindi ko bibilhin ngayon, mawawala na. FOMO, fear of missing out. Pero totoo ba talaga yon? Last stock ba talaga? Or marirestock naman next week? Flash sale ba talaga? Or ganyan naman palagi yung price? Tingnan mo, yung item na yan na limited edition, pag chinek mo next month, andyan pa rin. Yung last 3 pieces, may stock pa rin. It's a tactic
para bilhin mo ngayon, para hindi ka mag-isip. At effective, kasi ikaw, nag-panic buy ka. Baka maubusan ako. Tapos pag dumating, ito pala yon. Hindi naman pala special, hindi naman pala limited. Marketing lang. Pero late na. Binili mo na. 1,500 pesos. Bye-bye! Okay, real talk. Buksan mo closet mo. Tignan mo lahat ng damit mo. Ilang items ang may tag pa? Hindi mo pa nasusuot. Binili mo kasi naka-sale, pero hindi mo pa nagagamit. Count mo yan. Ilang items ang isang beses mo lang sinuot? Sa isang occasion lang, tapos hindi na ulit kasi nakita ka na ng iba. Count mo yan. Ilang items ang para sa future? Formal, special, pero wala namang exact occasion. Naghihintay lang. Count mo yan. Ilang items ang wrong size? Nabili mo online, dumating, hindi ka fit, pero tinamad ka ng i-return, so nandyan lang. Count mo yan. Now, compute mo. Average 500 pesos per item. Kung 10 items ang may tag pa, equals 5,000 pesos. Kung 15 items once lang ginamit, equals 7,500 pesos. Kung 5 items for future, equals 2,500 pesos. Kung 5 items wrong size, equals 2,500 pesos. Total, 17,500 pesos. Minimum. Yan yung nakahanger lang sa closet mo. Hindi ginagamit, pero binayaran mo. 17,500 pesos. Alam mo ang pwede mong gawin doon? Emergency fund, appliance, travel, investment. Pero nasaan? Nakahanger, may tag pa, naghihintay. At alam mo ang mas nakaka-frustrate? Bibili ka pa rin ulit next month. Wala pa rin akong isusuot. Nakakahiya. Alam ko mahirap. Kasi hindi lang yan about shopping. May deeper reason yan. Minsan, stress relief yan. Pagod ka, sobrang kayod ka sa work, so shopping ka. Deserve ko to. Temporary happiness. Minsan, boredom lang. Wala kang gagawin. Scroll sa phone. Nakita mo sale. Ay cute. Bili. Minsan, low self-esteem. Baka pag may bago akong damit, mas confident ako. Mas maganda ako. Pero hindi naman clothes yung problem. Minsan, peer pressure. Nakita mo yung friend mo, nag-post ng haul. Sila meron, ako wala. So bili ka rin, para hindi ka ma-left out. At lahat ng yan, valid. Hindi ka mali na ganyan yung nararamdaman mo. Pero, may mas magandang way na hindi gastos, na hindi temporary lang. So ano gagawin mo? Eto, 5 questions. Bago ka bumili ng kahit ano, tanungin mo muna sarili mo. Question 1. May katulad na ba ako nito sa closet ko? Kung meron na, bakit ka pa bibili? Use mo muna yung meron ka. Question 2. Ilang beses ko ito isusuot? Kung once lang, 1,000 pesos divided by 1 use equals 1,000 pesos per use. Mahal! Kung 10 times, 1,000 pesos divided by 10 equals 100 pesos per use. Better! Compute mo yung cost per use. Question 3. Kailangan ko ba talaga ito? O gusto ko lang? Kailangan, may specific purpose, may specific event. Gusto lang, just want, no real reason. Pag gusto lang, wag. Question 4. Kasya ba sa budget ko? May ipon ka na ba? May emergency fund na ba? Nabayaran mo na ba lahat ng mga bills? Kung hindi, wag.
Question 5. Kung bukas ko pa siya makikita, bibilin ko pa rin ba? Save mo muna sa wishlist. Pag kinabukasan, check mo. Gusto mo pa ba? Pag hindi na, impulse lang yon. Pag gusto mo pa rin, sige, consider mo. 5 questions lang yan, pero sobrang effective kasi nag-pause ka. Hindi automatic na add to cart. Nag-isip ka muna. At most of the time, pag nag-isip ka, hindi mo na bibilhin kasi hindi mo naman talaga kailangan. Bonus tip. 30-day no-buy challenge. Zero shopping. Use lang what you have. 30 days. Try mo. Tignan mo kung magkanong masisave mo. Guarantee ko, mabibigla ka. Hindi ako nagsasabing wag ka na bumili forever. Hindi ko sinasabi na maging martyr ka. Ang sabi ko lang, mag-isip ka muna bago ka bumili. May 5 questions. Sagutan mo. Pag pass lahat, sige, bilhin mo. Pero pag may isang no, wag. At subukan mo yung 30-day no-buy. 1 month lang. Zero shopping ng damit, shoes, bags. Use mo lang muna what you have. Tingnan mo kung ano ang mangyayari. Una, makikita mo, may pera ka pala. Pangalawa, makikita mo, marami ka na palang damit. Pangatlo, makikita mo, kaya mo pala. At after 30 days, pag bumili ka na ulit, hindi na impulse, intentional na. Alam mo na kung bakit mo binili. Alam mo na kung kailan mo gagamitin. At hindi na yan nakapatong lang sa closet. Ginagamit mo. Ako nga pala si Ate Karen. At kung natulungan ka ng video na to, mag-subscribe, i-like, at i-click yung notification bell. Kasi bukas, may topic ako about installment. 0% interest daw. Totoo ba? Abangan mo. Hanggang sa susunod. Think before you click. Ito si Ate Karen, caring for your future.